I lose 26.7 billion. Sa bawat sulok ng lungsod, may mga kwentong hindi natin napapansin. Mga kwentong tahimik lang na dumadaan sa ating paningin. Pero kapag narinig mo, mabigat sa dibdib at mahirap kalimutan. Isa na rito ang kwento ng isang dayuhan, isang afam na minsang namuhay sa karangyaan, ngunit ngayon ay umaasa na lamang sa limos ng mga dumaraan. Sa labas ng isang 7-Eleven, malapit sa Walking Street sa Angeles City, Pampanga, makikita mo ang isang matandang lalaki na nagbubukas ng pinto para sa mga customer. Hindi siya empleyado. Umaasa lamang siya sa ilang bariyang kusang ibinibigay ng mga tao. Siya si Tatay Eduardo, 67 taong gulang, isang Portuguese. At ngayon, isa ng homeless. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang buhay, bigla na lang siyang napaluha at sinabi, I lose 26.7 billion. I had to house, it never goes. isang simpleng linya, pero puno ng sakit, panghihinayang, at pagsisisi. Mahirap paniwalaan pero si Tatay Eduardo ay dating isang milyonaryo. May hawak siyang 3 restaurant sa Pampanga at Malate. Isa siyang chef at baker sa loob ng maraming dekada. Sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, 23 Pilipino ang kanyang pinapasahod. May sarili siyang bahay sa Happy Homes, isang kilalang mayamang lugar sa Pampanga. May negosyo, may pera, may pangarap. Sa panahong iyon, hawak niya ang mahigit 36 na milyong piso. Para kay Tatay Eduardo, ang Pilipinas ang naging tahanan at ang pag-ibig ang kanyang pinili. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi lahat ay nagtatapos sa masaya. Nagpakasal siya ng walang prenuptial agreement. Sa ilalim ng batas, ang kanyang mga ari-arian at negosyo ay naging shared property ng kanyang pinay na asawa. Hanggang sa dumating ang araw na iniwan siya. At kasabay ng pag-alis nito, nawala ang kanyang bahay, nawala ang kanyang negosyo, at nawala ang lahat ng kanyang ipon. Sa isang higla, ang dating milyonaryo ay naging pulubi. Ngayon, hindi lang kahirapan ang kanyang kalaban. Si Tatay Eduardo ay may malubhang prostate problem at umaasa sa mahal na gamot araw-araw para lamang manatiling buhay. Pero paano ka bibili ng gamot kung wala ka kahit isang piso? Sa gabi, karton ang kanyang hinihigaan. Ang bubong niya, ang malamig